Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, dahil sa napabalitang maraming magnanakaw sa lugar nila, naisip ni Amadeo na kumuha ng security guard para rin sa kaligtasan nilang mag-asawa. Pumunta si Rito sa opisina ni Amadeo para mag-apply bilang driver, pero hindi naman kabisado ang magmaniho. Nagkita sila ni Stiling at Amadeo sa isang restaurant para ipaalam kung pwedeng mamasyal sa kanila. Takip silim na nang makauwi si Rito sa bahay nila Gualberta at galit na galit ang matandang babae. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Ang Pamangkin na Manggagamot. Dito sa ating dula, Super Pipita. Matagal nang hindi ako nakapag-ensayo. Madali na ako mapagod. Bravo! Si Sir Mateo? Maganda ang pinagpapawisan, Pipita. Hindi ko akalain na magaling ka pala sa karate. Kunti lang, sir. Matagal na kitang pinapanood. Kukuha sana ako ng security guard dito sa bahay. Pero naisip ko, wag na lang. Dahil ikaw ang gagawin kong security guard. May nakapasok na magnanakaw! Rito, gumising ka! Gamitin mo ang himat mo! Ano bang sinasabi mo dyan, Gualberta? Walang nakapasok na magnanakaw. Kaming dalawa ni Pipita ang nandito sa harap. Nag-ensayo siya. Ano ka ba? Tignan mo, dahil sa pagsisigaw mo, lumabas ang mga kapitbahay. Akala nila may sunog. May tumawag ng pulis at bumbero. Ano bang ginagawa niyo ni Pipita sa labas? Ang dilim? Hindi ko kayo napansin. Kayo lang pala nandoon. Ikaw kasi, ang dami mong pera. May ilaw nga sa labas pero ayaw mong i-switch. Sayang nga ang kuryente. Lalo na ngayon, tataas na naman ang bill sa kuryente.
Akala mo, ibababa ba nila? Hindi na! Hindi ka pa ba sanay? Di mas lalong tataas kapag ganitong panahon. Palalagyan ko nga ng ilaw dito, kahit sa malaking puno. Sige. Pero lalaki talaga ang babayaran kapag ganyan na. Mahanap ang pera, Gualberta. Bakit hindi ko naisip? Solar light na lang kaya ang ipakabit ko dito para makatipid tayo. Oh, palagyan na rin ng CCTV sa loob ng bahay. Para hindi na rin tayo kukuha ng security guard. Bakit CCTV pa? May walking CCTV naman. Walang magnanakaw. May mga kapitbahay. Magsisigawan lang sila, di tatakbo ng magnanakaw. Ikaw talaga. Napasok na naman ng hangin yung utak mo. Gisingin mo na nga si Anting-Anting ay iyong pamangkin mo na may agimat. Si Auntie Gualberta naman. Ang ganda-ganda ng panaginip ko kay Estiling. Nagising tuloy ako sa kanyang pagsigaw. Ang alam niya kasi may nakapasok na magnanakaw. Pero kami lang naman ni Sir Amadeo ang nasa labas ng bahay. Anong sinabi mo, Pipita? Kayo na ni Sir? Anong ibig mo sabihin? Ibang iniisip mo, oy? Sa labas kami nag-uusap ni Sir. Bakit kasi sa labas pa kayo? At ang aga niyong nagising na dalawa? Nag-iisisyo nga ako. Matagal na akong hindi nakapag-ensayo. Ipagtimpla mo nga ako ng kape, Pipita. Bilisan mo gusto ko nang magkape. Huh? Nauuhaw na ako. Utusan mo pa ako. Sige, sandali lang. Pero nandyan sa tabi mo ang tubig, oh. Ay, walang hiya. Muntik ko nang malunok ang buto. Buto! Ayaw nga pala. Lalabas ako mamaya. Sa susunod na lang kita tutulungan na maglaba. Tsaka maglinis na rin ang kwarto ko. Iba-iba naman ang kinakalat ng mga marites o kaya yung mga madadaldal na kapitbahay natin. Nanakawan daw kayo. May nagsabi din na isinugod sa ospital si Sir. Naatake daw. Dahil milyon ang kinuha ng mga magnanakaw. Sobra naman ang balitang yan. Malakas si Sir at hindi sila nag-iiwan ng pera sa bahay nila. Hindi ko alam kung nagbibiro lang o kaya nasobran yung balita ng tsismosa na yan. Uy, malaki palang bahay ng mga amo mo, ano? Oo nga. Maluwang din ang aking nililinisan. Si Rito pala. Maagang lumabas. Pinagalitan nga ni Madam kagabi. Hindi pa rin natuto. Mabuti na lang at lumabas. Siguro kapag nadatnan ko, iisipin na siya ang pinuntahan ko dito. Napagod akong naglinis sa kwarto ni Rito. Ang sabi niya, naglinis siya. Dumi-dumi naman. Ang daming kalat. Ang lalaki nga naman, oh. Pero bakit si Kamoto? Malinis naman ang kanyang bahay. Maayos. Ay, si Sir Amadeo itong tumatawag. Bakit kaya? Hello? Pipita, pumunta na ba dyan si Estiling? Opo, sir. Pero hindi nagtagal. Umalis din. Pinagpaalam kasi sa akin kung pwedeng puntahan ka dyan sa bahay. Walang masama kung mangapit bahay. Huwag lang yung araw-araw kako. Mahirap naman kung daga at butiki ang kausap mo. Si sir naman.
Palabiro kayo talaga. Hindi pa po ako nakakita ng daga dito sa bahay niyo. Mabuti naman. Kung hindi mapapagalitan ka. Si Rito pala. Umalis, sir. Pag-alis niyo, umalis na rin. Hayaan mo lang. Dumarami na ang kanyang pasyente. Masaya ako kasi kahit taga-bukid lang kami, nagkaroon ako ng pamangkin na doktor. May sasabihin pa po ba kayo, sir? Wala na. Wala na akong maisip Ay, siya nga pala. Pagpasensyahan mo na ang aking asawa, ha? Walang problema doon, sir. Sige po, bye. Ay, nagugutom na ako. Makapagmerienda na nga. Sa syudad. Kung hindi ka tatabi sa mga nagdadaan ng mga sasakyan, hindi ka makakaligtas. At hindi mo sila matakbuhan. Ang bibilis magpatakbo. Kung sakaling habulin ka nila, naku, saan kaya ako mag-i-standby? Nagutom ako bigla. Alam ko na. May kantin doon. Nasaan na kaya si Burjok? Hindi man lang magpakita. Ang hirap kausap. At kahit makipagkita ako sa kanya, ang lakas ng boses. Nasaan na kaya yun? Magme-merienda muna ako sa kantin na yun. Ay, oo. Ngayon ko lang naalala. Nagpaalam sa akin si Pipita. Kakausapin ko na lang mamayang hapon. Oh. Amadeo, pumasok na ako. Dahil nakabukas na ba ng pinto? Dapat lang na nakabukas ang opisina. Wala tayong sekretary. Inutusan ko Guada. Gualberta. Mabuti naman. Kumpleto ang pagkabigkas mo sa aking pangalan. Magagalit sana ako. Simpleng bagay, mapapagalitan mo na ako. Siya nga pala, pinaasikaso mo na ba yung problema sa bahay para ligtas tayo sa mga magnanakaw? Yan sana ang sasabihin ko kay Pipita. Kung bakit nakalimutan ko. Tinawagan mo ba si Pipita? May sinabi ako sa kanya. Pero yung pinaka-importante nakalimutan kong sabihin. Magkakatipid tayo sa sahod ng security guard kung nakausap ko siya. CCTV ang kailangan, hindi security guard. Baka yung makuha mong security guard ay ako kutsaba pa ng magnanakaw. Si Pipita ang gusto kong makausap. Bakit? Mas mabuti pang si Rito ang gawin mong security guard. Umaalis si Rito kapag gabi. Kasi mabisa ang kanyang paggagamot. Kaya hindi siya pwede. Gabi-gabing umaalis si Rito. Nangako na tulungan ka dito sa bahay, Pipita. Hindi naman niya nalilinisan ang kanyang kwarto, madam. Nakita ko ang dumi-dumi. Ang ibig mong sabihin, ikaw ang naglilinis sa kwarto niya? Ang galing naman! Kung hindi siya nakikinig sa akin, palalayasin ko dito. Madam, baka sisihin ako. Nagsumbong ako sa inyo. Ano? Natatakot ka? Mas matangkad ka sa kanya. Sa susunod, Pipita, hayaan mong marumi ang kanyang kwarto. Huwag mo pakialaman. Hayaan mong mangate sa alikabok. Hayaan niyo, madam. Kakausapin ko siya. Bakit ikaw ang kakausap sa kanya? Teka, tawagan mo ka. Sandali po. Kukunin ko lang ang cellphone ko. Sandali pala. Magluto ka na lang. Mamaya mo na lang tawagan si Rito.
Kahit hindi niyo ako pinatawagan kay Pipita, talagang uuwi ako. Kasi kailangan kong dasalan ang aking agimat, Auntie. Huwag ka munang umalis. Pero, paano na ang aking agimat? Wala akong pakialam. Wala akong pakialam sa agi-agimat mong yan. Ang importante itong sasabihin ko sa iyo. Kaya makinig ka. O, ayaw mo makinig kasi alam mong may kasalanan ka. Ang galing mo naman, ano? Hindi mo man lang malinisan ang kwarto mo? Nagsumbong pala sa inyo si Pipita. Eh ano, kung magsumbong, awayan mo. Makinig kang mabuti ha. Para naman may silbi kang nandito sa bahay ko. Para naman may pakinabang sa'yo sa pagtira mo dito ng libre. Ang ibig kong sabihin, ikaw na lang ang gagawin naming security guard. Auntie, paano nang panggagamot ko? Wala akong pakialam. O di sa gabi ka maggamot. Oh, problema ba yon? O kaya tulungan ka ni Pipita. Magkarelibo kayo maggamot. Ha? Magagamot si Pipita, Auntie? Anong alam niya? Wala naman siyang agimat. Iba ang pagkaintindi mo sa sinabi ko. Si Pipita ang magbabantay sa araw, ikaw sa gabi. Yan ang sinabi sa akin ni Auntie. Uncle, ako ang magiging security guard sa gabi. Tapos, si Pipita naman sa araw. Paano yan, Uncle? Maharap ko pa kayang manggamot? Paano ng mga pasyente ko? Kung ano-ano ang naiisip ni Gualberta. Hayaan mo at ako ang bahala. Salamat, Uncle. Hayaan ninyo. Kapag makarami ako ng kita, bibigyan ko kayo. Wag na. Marami kaming pera. At hindi lang yan, napakabait ko pa. Kakausapin ko si Pipita. Ha? Anong sasabihin niyo sa kanya, Uncle? Wag mo nang tanungin. Ako nang bahala. Hindi ko na naulit yung pagpunta ko kay Estelin. Kakausapin ko nga si Pipita. Hindi bali at magkaibigan naman sila. Talagang in love ka kay Estiling ano? Gusto mo mamanhikan na tayo? Si Uncle naman. Pero wag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa kanya. Oras na gagamitin ko sa kanyang aking agimat. Mapapa-oo ko yun nang wala sa oras. Ikaw ang bahala. Ayaw mong magpatulong. Ito na lang ang masasabi ko. Pagbutihin mo ang kilos mo dito para hindi ka mapalayas. Sige, kakausapin ko pa si Pipita. Pumunta na si Uncle. Binalaan ba naman ako? Uncle ba yun na naturingan? Gumawa-gawa ako ng problema. Ako din pala ang lulutas. Bakit po? Ano yun, sir? Dahil nakita kitang nag-ensayo ng karate, sinabi ko kay Gualberta na hindi lang kami kukuha ng security guard, kundi ikaw na lang. Akala ko, sir, nagbibiro lang kayo. Sinabi niyo na pala kay madam. Hindi ako magaling magkarate, sir. Pang self-defense ko lang yon. At kung may nangangailangan lang ng tulong ko, tutulungan ko. Iisa lang ang ibig sabihin niyan, Pipita. Ganito na lang. Gustong magpakabit ng CCTV si Gualberta. Pero kung maari, wag na lang. Kasi madaldal naman ang mga kapitbahay. Ay, kayo talaga, sir. Ganito na lang, Pipita. Hindi bale. Maghapon ka naman nandito sa bahay. Naintindihan ko na ang ibig ninyong sabihin, sir. Kahit sa gabi, wala kayong dapat ipag-alala. Ikaw ang dahilan, Pipita, kung bakit pinapagalitan ako ni Ante. Katulong ka lang. Pamangkin ako ni Uncle. Nga,
sinumbong mo ako kay ante. Bakit kasi nilinisan mo ang kwarto ko? Sinabi ko ba sa'yo? Nakabukas nga ang pinto ng kwarto mo at nakita ko na ang dumi-dumi. Kaya, nilinisan ko na rin. Huwag ka nang papasok sa kwarto ko kahit kailan. Naiintindihan mo? Opo, naintindihan ko. Sinabi mo di hindi. Oh, walang problema. May sinabi pala si uncle sa akin. Kinausap ka na ba? Oh, Ano naman ang alam mo? Ako dapat ang pagkatiwalaan ni uncle. Wala kang kakayanan. Isa ka lang babae. kung ano man ang sinabi sa akin ni Sir, yun ang gagawin ko. Bilang katulong, trabaho lang yan. Sige, iwan ka na nga dito. Baka makita pa tayo dito. Isipin nilang kung anong ginagawa mo at nag-aaway tayo. Iniwan na ako. Sayang. Hindi ko na sana kinontra. Kaibigan niya pala si Stiling. Naku, ngayon ko lang naisip. Bahala na. Palalagyan na pala ni Sir Amadeo ng CCTV ang bahay nila. Ay, hindi na ako makakapasok sa bahay niyo. Nakapasok ka pa rin? Bakit hindi? Natatakot ka ba sa CCTV? Bakit naman ako matatakot? Hindi nga ako takot sa mga madadaldal na kapitbahay. Kay Madam Gualberta lang ako takot. Baka makikita ako sa CCTV. Sigurado, pagagalitan ako. Madadamay ka pa. Yan nga lang. Pero hindi ko naman pwedeng pagbawalan si Ma'am. Yun ang gusto niya para sa kanilang seguridad. Pipita, si Madam Gualberta, lumabas sakit. Oh, naku, parang kakain ng tao. Anong gagawin natin? Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, abangan bukas ang susunod na bahagi ng kwento natin sa linggong ito na pinamagatang Pamangkin na Manggagamot. Dito sa ating dula, Super Pipita. Mula sa panulat ni Delfin Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelit Artist and Talent Center Drama Productions, ihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!